tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Ihanda ang daan ng Diyos, ibababurol at bundok. Parating ng tagapagligtas, liwanag niya sa tao'y bigay. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, madalas tayo nakikipag-unahan sa iba. Kasi gusto nating umangat ang ating buhay. Pero, baliktad ang turo ng Panginoon. Kung gusto mong manguna, kailangan kang maging huli. Kung gusto mong pagpalain, kailangan magpakumbaba ka. Kung gusto mong paglingkuran ka, maglingkod ka muna. Ang pinakamamarangal sa langit ay ang pinakamaliit. Ang ating Panginoong Hesukristo dumating sa mundo. Siya'y naging isang maliit na bata. Kaya mahal na mahal ng Diyos. Mga simple, mga nagpapakumbaba, hindi ang mga hambog, nagmamalaki. Kaya kung gusto mong pagpalain ka ngayon, makitulad ka, makiwangis ka sa ating Panginoon, sa kanyang pinupuri, maririnig natin sa Ebanghelyo, si San Juan Bautista. Sa mga pagkakataon na kung saan naging mayabang tayo. Wala tayong ibang inisip kung hindi ang ating sarili. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Para minsan pa tayo maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mong iyong paglingap sa iyong pagantig sa aming kalooban, upang may handa ang daraanan ng iyong bugtong na anak. Sa kanyang pagdating, maging dalisay nawa ang aming buong pagkatao, upang maging marapat kami sa paglilingkod sa iyo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ang Panginoong inyong Diyos, at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel,
mahina ka man at maliit, huwag kang matatakot, tutulungan kita. Ako, ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng pag-iik, bago at malalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at duduruging tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin. Pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Ang tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupunin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mitro, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking hihahayag. Di ko titigilan, magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti, at kahit kanino'y hindi nagtatangi, sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Alleluia, 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 alleluia. Pumatak na waring ulan, naway umusbong din naman ang manunubos ng tanan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, walang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba
sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kesa sa Kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas, sapagkat ang mga propeta at kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ano po sa tingin niyo ang tatlong salita na napakahirap sabihin? What do you think is the 3 hardest words to say? I love you? I am sorry? Hindi po. The 3 hardest words to say is, I don't know. Hindi ko alam. Bakit po? Kasi aminin natin, napakarami sa atin nagpapanggap na alam natin lahat. Di po ba? Wala sa atin ang gustong umamin na tayo ay mali. Marami kasi sa atin nagmamarunong. Lalong-lalo na yung mga kakauntiang alam, akala mo ang tali-talino. Di po ba? Sino yung mga number 1? Ayaw nilang aminin na sila ay mali, na hindi nila alam. Ang mga babae. Di po ba? Aminin. Mga kapatid, ang tanong, may humble pa kayang tao sa mundo ngayon? Lalong-lalo na nung dumating po ang social media, parang dumami ang mga mayayabang sa atin. Kahit na ano lang, agad pinopost. Lahat ng ginagawa, lahat ng kinakain, lahat ng binibili. May I remind you, my dear friends, God loves the humble. Amen? And we thank the Lord for the season of Advent because it brings us back to this grace. Be humble. Yes, Advent is a season of waiting. But more than waiting, it is a season of emptying. Ang tunay na naghihintay kay Kristo ay yung marunong magpakumbaba. At para ikaw ay magpakumbaba, kailangan bawasan mo ang iyong sarili. Amen? Bakit po? Kasi tandaan niyo po ito, ang taong punong-puno sa kanyang sarili, ang taong punong-puno ng pride, ng ego, ng demands, hindi siya papasukan ng Diyos. Hearts full of pride have no space for God. Hearts full of humility become God's home. Amen? Tingnan niyo po si San Juan Bautista, binabanggit sa ating mabuting balita ngayon. Sikat siya nung panahon niya. Matapang siyang nangangaral. Sipin niyo po, kahit na si Haring Herodes, pinagsabihan niya. Pero ano ang sinabi ni San Juan Bautista? Jesus must increase, I must decrease. Mga kapatid, ito rin ba ang hiling mo ngayong paparating na Pasko? O baka minsan, baka ang gusto mo, I must increase. My finances must increase. My power, my influence, my popularity should increase. The love of other people towards me must increase. Habang ikaw naman, Lord, sundan mo ako. Ganyan ba ang nasa isip nyo? Today, God is reminding us, ang totoo pong paghahanda sa Pasko ay hindi pagdadagdag. Ito po ay pagbabawas. Magiging mas magaan, masaya ang Pasko mo kung babawasan mo yung mga dala-dala mo. Lalong-lalo na yung kataasan ng loob mo. Hindi nakaka-attract yan sa Diyos. Ayaw natin na mga hambog at mayayabang. Di po ba? Don't forget, humility is not
thinking less of yourself. But humility is thinking of yourself less. Minsan, kapag sinasabihan ka, uy, ang galing mo naman. Ano po ang sasabihin niyo? Ay, hindi. Hindi naman ako magaling eh. Kapag sinabihan ka, uy, ang ganda mo ngayon. Nahihiya pa yung iba sa atin. Ano sinasabi? Hindi. O sige, pangit ka. Gusto niyo po yon? Hindi po humility ito. This is false humility. Sinabihan ka na nga na magaling ka, maganda ka. Tatanggapin mo. Yan ang totoong kababaan ng loob. Kung ano ang binibigay sa'yo, tinatanggap mo. And you are grateful, you're appreciative, nagpapasalamat ka. Tingnan niyo po si Jesus. Pinuri si San Juan. Tinanggap ni San Juan Bautista yung sabi ng Panginoon na dakila daw siya sa langit. May narinig ba tayo kay San Juan na sinabi niya, "Uy Lord hindi ako dakila." Talagang mababa ang loob ni San Juan. Kung ano sinabi ng Panginoon, tinanggap niya. Ang pagpapakumbaba ay hindi po pagda-down sa iyong sarili. Humility is rather knowing your place in God's story. Yung mga mayayabang, hindi nila alam yung lugar nila. Di po ba? Pero yung nagpapakumbaba, alam niya yung pwesto niya. At kapag alam mo kung saan ka ba dapat talaga, nakikita yan ng Diyos. Diyan ka niya inaangat. Huwag kang magmamadali na umangat. Hayaan mo ang Diyos na mag-angat sa'yo. Kasi pag ang Diyos, siya ang kumilos, siya ang gumawa, siyang nagplano, nagtatagal yan. Di po ba? Pero kapag pinilit mo na mapabilis yung tagumpay, yung iyong pag-angat, madalian lang yan. Masisira ang iyong pagkatao. Babagsak ka, mabibigo ka. Amen? Saint John the Baptist knew his place. He was the voice, Jesus was the word. Saint John the Baptist knew he was the lamp, Jesus was the light. Saint John the Baptist knew he was just a messenger and Jesus was the message. Pero tayo, minsan gusto natin tayo ang bida sa lahat. Di po ba? Gusto mo, ikaw, bida sa office, bida sa bahay, bida sa social media. Palitan mo ng pangalan mo. Gawin mo ng Jollibee. Bakit? Bida ang lahat. Di po ba? Pero sa Advent, tinuturuan tayo ng Diyos. Hindi tayo ang star. Sino talaga ang star? Sino ang between? Sino ang liwanag? Si Jesus. Amen? Hindi ba kaya minsan, baka tayo'y nai-stress, galit, naiinggit, dahil gusto natin tayo yung sentro. At kapag hindi tayo napapansin, nasasaktan tayo. Ang humility, kapatid, kalayaan. See the most free person, the most happiest people are the humble. Humility is freedom to love without expecting any reward. Humility is freedom to serve without counting the cost. Humility, it is freedom to do good without bragging about it. Ang mabuting balita, may pagpapala sa pagpapakumbaba. Amen? Humility prepares you to receive miracles. Tingnan niyo po, ngayong Adviento, paparating na Pasko, 3 ang mga bida sa mga kwento. Ang Sagrada Familia, banal na mag-anak, si Maria, si Jose, at kasama po narinig natin, itong si San Juan Bautista. Para-parehas magkakamuka ang ugali nila. They are humble. Hindi naging proud si San Juan Bautista. Hindi nagreklamo ang ating mahal na ina. Hindi nagpumilit si San Jose. Pero tingnan niyo po kung anong naging epekto ng kanilang pagpapakumbaba. Si Maria, birhen, pero nagkaroon ng sanggol. Naging ina ng Diyos. Si San Jose, karpentero, naging ama ng Diyos. Si San Juan Bautista, nasa disyerto, pero naging tulay siya ng Old Testament, ng New Testament. Miracles happen in humble hearts. Breakthroughs happen when we surrender to God.
Christ is born in empty mangers, not in decorated places. Kaya nga po mga kapatid, ngayon pong Adviento, harinawa, bawasan mo naman ang pagrereklamo, bawasan mong pride mo, bawasan mo yung lagi na lang sinasabi mo, ako. Bawasan mo din yung pagiging maramdamin. Amen? Dagdagan mo sana, kapatid, yung iyong pakikinig, iyong pag-unawa, iyong paglilingkod, ang iyong paghingi ng tawad, ang iyong pagpapakumbaba. Tandaan, ang pinakamataas, pinakamagandang pagpupuri at pagpupugay na binigay ni Jesus ay hindi sa isang hari, hindi sa isang general, hindi rin po sa isang matalinong tao, pero binigyan ng papugay ng ating Panginoong Jesucristo ay sa isang simple, tapat at nagpakumbabang propeta, si San Juan Bautista. So if today you want to be blessed, ask the Lord, pray this: Jesus, decrease my ego, increase your presence in my life. Prepare my heart to receive you. Tumasa ka, kapatid, kapag nililiit mo ang iyong sarili, doon mas lumalaki ang presensya at grasya ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Pinuri ni Jesus si San Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos. Sa pamagitan ng pangaral ng pagsisisi sa kasalanan, manalangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo at maging sa kanilang mga pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway patuloy na manawagan sa mga talikuran ng makasalanang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng binigyan ng katungkulan, naway pangibabawi ng katarungan sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga dukha at nagdadalamhati, naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, pakundangan sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming mga panalangin at gawin mo kaming katulad ni Juan Bautista na walang takot, magpakumbabang saksi sa mga aral na iyong anak sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayon pa man ay aming nang pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at tiwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling, sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inaanyayahan ko po kayo ngayong paparating na Sabado, December 13, dito po sa Robinson Star Mills, Pampanga, para po sa ating Advent Recollection at Healing Mass. So imbis na po dito sa parokya magaganap ang misa, ililipat po natin dahil sa sobrang dami po ng tao at para magkasya po yung mga sasakyan nyo. Paumanhin po ng mga last Saturday, nagkabuhol-buhol po, hindi ko po expect na sobrang dami po ang pupunta dito sa parokya. So, we are anticipating the crowd at kami po ay nakipag-usap dito sa Robinson Star Mills, Pampanga para doon po gawin ang ating Healing Mass and Advent Recollection. 7 o'clock po ng umaga, no? But you can come early para ma-secure nyo po yung inyong upuan. Okay? First come, first served po sa mga upuan. Pero kung kayo po ay pupunta doon, naka-wheelchair na, meron ka ng upuan. No? So, at pagkatapos po ng ating Misa and Advent Recollection, tuloy po ang pagbibigay ng mga oil ni Padre Pio at last na lang po yun ang pagbibigay ko ng tubig na galing sa Lourdes. So kakaunti lang po talaga ang aking nadala
At yun na lang po ang natitirang tubig na ibibigay ko para sa mga darating ngayong Sabado. Okay? Huwag niyo pong kakalimutan, Sabado, alas 7 po ng umaga. No? Umaga po. Dito po sa Robinson, Star Mills, Pampanga. Take the San Fernando exit. No? Mag-NLEX po kayo. Manggagaling man kayo sa south, manggagaling man po kayo sa norte, isa lang po ang lalabasan nyo. San Fernando exit. Yung pong pag-exit nyo, tinutumbok nyo na po, makikita nyo na ang Robinson Star Mills. Pasok lang po kayo dyan, magtanong po kayo sa guard, dun sa venue natin, nakaprepare na po para sa inyo. So, hihintayin po namin kayo, nakahanda na po, at nagpe-prepare po kami maraming oil, libre lang po, ipamimigay natin sa Sabado. No? So, muli po sa inyong lahat, maraming salamat po. Ang mahirap po sa pagpapakumbaba ay pag sinabi mo at inamin mo na humble kang tao, hindi ka na nagiging humble. Di po ba? Pag sinabi mo, humble ako, ibig sabihin, nagmamalaki ka na, hindi ka talaga humble. Mahalaga ang maging humble o magpakumbaba dahil diyan sinisilang ang ating Panginoong Hesukristo. Humility is not thinking less of yourself, but humility is thinking of yourself less. Ibig sabihin, hindi ka nagpapakumbaba kapag minamaliit mo ang iyong sarili. Nagpapakumbaba ka kapag iniisip mo ang iyong sariling malimit lang. Kapag hindi mo palaging iniisip ang iyong sarili, ikaw ay nagpapakumbaba. Kung ikaw ay na-appreciate ng iba, tanggapin mo. Pagpapakumbaba din yan. Huwag mong i-deny yan. Pag dinideny mo, sayang naman yung appreciation ng iba. Be grateful. Pero ang pagpapakumbaba din po ay kalayaan. Kapag papakumbaba ka, wala ka masyadong iniisip. Wala kang kailangan patunayan sa ibang tao. Di po ba? Pero ang pagpapakumbaba din ay nagiging daan para magmilagro, gumawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, para sa ating pong assignment ngayong maghapon, para makapakita mo ang iyong pagpapakumbaba, think of yourself less. Wag muna puro ikaw. Paano mapapakita ito? Paunahin mo yung iba. Kakain, mahuli ka naman. Sasakay ka ng jeep, ng bus, paunahin mo yung iba. Nakapila kayo, paunahin mo yung iba. Mga kapatid, yan ang pagpapakumbaba. Huli ka man, pero tandaan nyo, mga huli, hindi kinakalimutan ng Diyos, sila'y tinataas ng Diyos, at una sila sa langit. Be blessed by being humble today. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sweet
sa